Jubilito TV Official. So ayun. And yun sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, may kalab shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At ititake ko na rin po ang opportunity na batiin po ang lahat po ng ating mga viewers at subscribers. Syempre po, majority po dyan ay supporters po ng Kalingap community ng isang happy New Year po. Naway ito pong taong 2025 ay lalo pang maging prosperous po ang pasok ng taon sa atin. Naway pagkalooban pa tayo ng maayos na kalusugan at more blessings to come sa taong 2025. At syempre po ay kagaya rin po yung kalusugan natin, aalagaan po natin yan palagi. At mas lalo pa po nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon para po kahit papaano naman po ay nagkakaroon tayo ng sandigan, ika nga, sa mga panahong kailangan natin siya. Diba? Actually, araw-araw naman kailangan natin ang blessings ng ating Panginoon. Kaya, hopefully this year, 2025, ay mas lalo pa natin paigtingin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So yun, mga kalingap at kabagis, no? Ayan. Happy New Year uli po, mga kalingap at kabagis. Ito na nga mga kalingap at kabagis. For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po, pagbibigay ng balancing opinion. Yan. Sa abot po ng ating makakaya regarding po dito sa actually, inaabot na nga ng New Year ang usapin patungkol po dito kay Eds, sa kanyang nakaraang pagluwas sa Metro Manila kasama po sila Dr. Love, si J. Brad at si Biancy. So, naging hati po ang opinion ng mga viewers kung ano po ba talaga ang katotohanan, regarding po doon sa pakikipag-meet up niya doon po sa sponsor. Well, anyhow, hindi po natin pag-uusapan yan. At marami na po mga kapwa ko po reactors ang nag-reaction at gumawa na po ng kanilang opinion dyan. At tayo na rin po ay nakapagbigay na rin ng ating opinion diyan. Tayo naman po ay babaling kay J. Brad na kung saan ay ika nga ay matatawag po nating casualty of war. Ika nga, Bakit ko po nasabi mga kalingap at kabagis? Kasi naniniwala po ba kayo sa katagang a picture worth 1,000 words? Ika nga, Ano yun? Tama ba? A picture worth 1,000 words. Yon. Correct me if I'm wrong kung mali po yung pagkakabigkas ko po, or pagkaka-translate ko po, mga kalingap at kabagis. Bakit ko po nasabi kasi, mga kalingap at kabagis, small gesture na napanood po natin dito sa social media ay napakarami pong interpretasyon. Picture pa nga lang po na makikita po natin sa social media. Iba't ibang tao, iba't iba po ang kanilang interpretasyon. At dito nga po, kagaya na sinabi ko kanina, J. Brad is a casualty of war dahil po doon sa usaping magkasama sa kwarto, sila ni Biancy. Diba? Marami po ang mga viewers ang nag-speculate regarding po sa naging gesture, pagmamagandang loob ni J. Brad kay Biancy para tulungan siyang ipasok yung kanyang mga gamit ay na-misinterpret po ng mga ibang viewers dahil po doon sa statement na binigay ng sponsor po ni Edu na magkasama sa kwarto. Which is, hindi po nila alam yung totoong istorya kung bakit po si J. Brad ay nasa loob po ng kwarto.
Kaya nga po mga kalingap at kabagis, no, pagdating nila J. Brad, ay nagkaroon po ng pagkakataon ang ating kaibigan at ang pambansang boy abunda ng kalingap na si Starax TV na panayamin, no, or interviewin ito pong si J. Brad kung ano po ba talaga ang nangyari doon po sa kumakalat na video. At doon nga daw po siya nababash ng grabe-grabe. At ang pinakamasaklap pa dito mga kalingap at kabagis ay binigyan ng hindi magandang label ito pong si J. Brad ng mga viewers na misinterpret yung gesture na ginawa niya or pagtulong na ginawa niya sa pagpasok ng gamit ni Beyonce sa kwarto. Kaya ito mga kalingap at kabagis, to, yun po ang gagawin po natin ng reaction video ngayong araw na ito. So without further ado mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Narito po yun. Let's go! J. Brad, kumusta yung mainit ang balita ah? Yun nga kuya. Yan, na understanding lahat. Ano masasabi? Okay, na understanding. So ibig sabihin ni J. Brad doon, mga kalingap at kabagis, ay nagkaroon po nga ng misunderstanding. Yun. I-correct natin si J. Brad, no, para hindi lalo siyang hindi siya lalong i-bash ng mga nagagalit sa kanya ngayon. At we do hope na by the end of this reaction video ay din natin o makonvince din natin ang ating mga viewers na walang ginawang mali itong si J. Brad. So pagpatuloy po natin. Tayo mo doon sa mga issue. Misunderstanding. Kasi ako nun, Ayun, nagkakasakit sino yung si Pure Health ba yun? na ako nun. Bit-bit ko lahat ng bagahe nila. Oh, yan ha. Bit-bit ko lahat ang bagahe nila. Sabi nga po ni J. Brad dito po sa interview ni Starax ay yun na lamang po, no, yung maibibigay niyang ambag sa grupo. Yung pag-aasikaso ng mga bagahe nila. At partida po yan ha. May dinadamdam pa si J. Brad noong mga panahong ito. Pero isinantabi niya po yun, no? 'Di ba? Isinantabi niya po yung kanyang karamdaman para ma-share niya naman yung ambag niya sa pagkakasama niya po, no, dito po sa grupo nila Kalingap Edu nung time na sila po ay lumuwas ng Maynila. So pagpatuloy po natin. Kasi nga, siyempre, yun na lang yung ambag ko. Tapos sinama ko. Tapos salamat ko. Kinuha ko. Tapos dinala ko sa kwarto nila. The good thing about J. Brad, no, mga kalingap at kabagis, no, ay siya po yung talagang gumagawa ng paraan para maiparating niya dun sa mga tumutulong sa kanya yung simple gesture niya ng pagpapasalamat dahil, for example, dito po, naisama siya, di ba? Naisama siya sa Enchanted Kingdom, which is hindi naman po ganun ka mura ang entrance. Sabi nga po, it's around 1,200, which is nowadays ay hindi po birong halaga yan. Diba? Ito, kanya na yan eh. It is a way of thinking, Kalingap Edu, dun po sa ginawa niyang pagsama sa kanya nung sila po ay pumunta sa Maynila. Diba? So, pagpatuloy po natin. Hindi rin natin masabi kasi live yun eh. Biglaan yung mata nag-overthink. Pero hindi ko naman yung gagawin talaga. Tapos saka sumusunod lang tayo sa utos ni Kuya Edu. Ni Kuya Boss E. Oh, di ba? Kasi po, ang instruction yata ni Eds kay J. Brad is, yun nga po, no, yung tulungan si Beyonce na ilagay yung gamit doon sa kwarto. Di ba? Napakabuting bata, sumusunod talaga sa sumusunod talaga sa instruction na ibinibigay sa kanya. At sa tingin ko naman po, no, yung binigay na instruction sa kanya ay hindi naman po masama yun, di ba? Kayo po, ano sa tingin ninyo? Yung instruction po ba na tulungan si Beyonce para ilagay yung gamit sa kanyang kwarto or ipasok yung mga gamit ni Beyonce sa kwarto? Kasi sabi po nila madami-dami din yung dalang gamit ni Beyonce noong time na yun. So, kung si Beyonce lang ang mag-aasikaso niyan, ay mahihirapan po yung bata. No? Kaya nga po yan, nandyan si J. Brad. No? Para may katukatulong po sila dito po sa biyaheng ito. Sumusunod lang ako.
Ano masasabi mo doon na yung mga issue? Ito ang napansin ko kay J. Brad no, pag ini-interview. No? J. Brad, kung mapanood mo to, i-correct mo ito I-correct mo ito. Payo lang, no? At least yung focus ng viewer sa'yo habang ini-interview. Kasi madalas kang interview, hindi ko Starax mag-focus ka sa camera. At yung mga gesture na ginagawa mo ngayon ay iwasan mo. Di ba? At least, hindi magagatungan yung inis ng mga viewers sa'yo sa mga ganitong gesture. Kasi mapupuna pa rin yan ng mga viewers na galit sa'yo. No? Stay focus ka lang doon sa nag-i-interview sa'yo at i-minimize mo yung mga ganitong klase ng ganitong klaseng galawan. Yun lang may papayo ko, J. Brad. No? Ka lang, mag-focus ka lang kay Starax habang ini-interview ka. Pagpatuloy po natin. Na ibig ito sa'yo? Yun nga. Wala akong masabi. Parang ayoko na lang magsalita pag ganun. Kasi, siyempre, hindi ako yung nakakalam ng totoo. Tapos, parang gusto ko lang linisin na, wala akong masabi, pero gusto ko siyang linisin na, misunderstanding lang ang lahat. Parang ina-activate ni J. Brad yung yung sensor ng solar. Kaya ganun siya ng ganun ng kanyang kamay. Well, anyhow, understandable kasi madilim. Siguro gusto niya ring tulungan si Starax na maging focus yung camera habang ini-interview siya. Diba? Mas malinaw yung subject, ika nga. Well, anyhow, patuloy po natin. Na hindi yung iba, hindi man totoo na nangyari talaga yun. Kasi galing kami sa Rice, kung napanood nyo na yung upload ni Kuya Rab, may sakit na ako noon. Dinala ko yung mga bagahe, inutusan ako ni Kuya Edo na dalhin yung mga bagahe. Okay, yung pala Edo, nautusan siya ni Eds na dalhin yung mga bagahe. So yun po yun. Doon po nagsimula yun. Di ba? Kaya nasabi po nung sponsor ni Eds na ito pong si J. Brad. Kasi ang tanong ni Dr. Lab, nasaan si J. Brad? Doon po sa sponsor. Tama naman po yung sagot ng sponsor. Nakasama si Beyonce. Doon sa loob ng kwarto. Di ba? Kumbaga, siyempre, as kasama na sinama ni Kuya Edo, siyempre, kusang loob na tayo na magdadala ng gamit. Okay lang. Saka si Beyonce, daming dalang gamit ni Beyonce. Yun, di ba? Maraming dalang gamit si Beyonce. Yun po yung sinasabi ko kanina. Mabibigat yun. Bali ko yung inasahan doon, ikaw yung magbitbit Ako talaga. Kumbaga sabi ko nga, ako lahat magdadala. Kahit hindi pa kami nag-alis, dun pa lang inaasikaso ko na taga si Edo, yung mga gamit namin. Yun yung hindi alam ng mga gumagawa ng issue, di ba? Yung mga nag-overthink sa akin. Saka huwag kayong mag-ano kasi hindi man ako masamang tao. Ito yung pambiya. Kasi yung sa Facebook, kuya, parang pinalabas yung masamang tao ako. O yun nga Kilala niyo naman ako ay. Mas maganda yung nasasabi mo dito para at least kasi hindi kami nagsasalita. Kasi wala kaming imig dito kasi idea. Ayaw nyo ng one-sided. Alam. Yung bigla yung issue. Hindi ko. Wala pa akong alam dyan. Marami rin sa akin nag-chat, kuya. Yung time na yun. Mag-chat talaga sa inyo kasi na kayong magkasama na. If kami na wala mukhang. Tapos pinatawag ako doon ni Doc Lab na kakababa pa lang ng gamit. Binababa ko pa lang yung mga gamit ni Beyonce. Tapos yung gamit ko, siyempre bit-bit ko yun number 1 na gamit yung bibit-bitin ko. Oo. Pag doon. Tapos binaba ko lang muna, pahinga konti. Tapos pinapunta na doon si Romel. Yung kasama niya. Hoy, G. Brad. Tawag ko doon ni Doc. Sabi ko, bakit? Doon na nagsimula yung issue. Sabi ko, sakit pati ng ulo ko noon. Hilong-hilo pa ako. Hilong-hilo pa ako dahil nga sa mga raids namin. Nakita ko yung mga raids namin, mga pambira. Tumataas yung paa namin. Parang extreme talaga. Grabe. Doon kasi nagsimula yung issue doon sa pagsabi ng Sponsor. yung pagkagaling sa bibig niya yung tinanong ni Dr. kung nasaan si J. Brad. doon nagsimula yung issue. Sabi niya ang sponsor nandun kasama ni Beyonce. Pero Tama naman yung sagot ng sponsor, no? Mga kalingap at kabagis. wala man ba sinabi na doon ako matutulog. Correct. Wala naman sinabing doon natulog, di ba?
Ang tanong ni Dr. Lab, nasaan si J. Brad? Nandun sa kwarto kasama ni Beyonce. Anong ginagawa? Nag-aayos ng gamit. Wala man yan. Sa totoo lang, si Kuya Eds talaga kasama ko matulog. No, nasabi ni Eds yan sa live niya na although masama ang pakiramdam, si Edo natulog na sa sahig at prioritize si J. Brad na dun matulog sa kama. 'Di ba? At least, mabigyan naman ng konting kwan, 'di ba? Komportableng pagtulog kasi nga masama ang pakiramdam. No? So, ibig sabihin, inisip pa rin ni Edo yung kapakanan ni J. Brad nung mga time na yun, di ba? Binigyan siya ng ikangay, sabihin na nating anong tawag nito? Magandang pagtulog sa pamamagitan ng nasolo niya yung higaan, parang gano'n. Nagbabatuan pa kami ng hilik. Yun, at least nasabi mo yung mga Pero gusto totoong nangyari. Pero diba? gusto ko talagang paliwanag kay Kuya Rab at kay Kuya Bal kasi siyempre O kasi, no, di ba mga Kalingap at Kabagis, nung kasagsagan nung issue, kahit si Kuya Bal, nung hindi niya pa alam yung talagang istorya, si Kuya Bal ay nagkwan din, nagalit din kay J. Brad, di ba? O napanood niyo po yung live ni Kuya Bal nung time na yan, di ba? Nagalit si Kuya Bal kay J. Brad. Pero sa tingin ko po, siyempre nakapagpaliwanag na itong si J. Brad ay okay na po kay Kuya Bal yun. baka siyempre ang nakikita lang nila yung yung mga bigay-bigay na reaction baga. Pero okay lang yun. Baga. Kasi yung iba kasi naniniwala sa mga issue. Ayun, naalala ko na mga Kalingap at Kabagis, no? Yung sinasabi ko kanina. A picture paints 1,000 words. Kapares din po yan ng, di ba? Kung ano po yung nakikita natin, may kanya-kanya po tayong interpretasyon, lalong-lalo na po sa mga napapanood po natin sa social media. Nagkataon na yun po yung interpretasyon ng viewers. Ako, halimbawa, hindi naman po ganun ang interpretasyon ko, it will be subject to debate, ika nga, no? Kasi, kung mo yun perspective mo yun. Tapos ako, perspective ko ito. Kung magkataliwas, ay debate na yan. Naniniwala sila sa mga sabi-sabi, which is alam naman namin kahit na ganun ka, alam ko naman malaki respeto mo kay Eds. Saka pusong Kalingap. Kaya kami Lahat ng iniisip na ginawan pa ako ng pangalan sa Facebook, kuya. Mga ano yun? Na napakasakit sa akin. Anong batsak? Manyakis. O, di ba? Nilebelan si J. Brad na manyakis ng mga nainis sa kanya sa Facebook daw. Which is, sa tingin ko po, or siguro, kung nasa wastong pag-iisip tayo sa mga viewers natin, ay maling-mali naman po yun. No? Bibigyan natin basta-basta ng label na manyakis itong si J. Brad dahil lamang po sa nakita nating narinig natin, hindi mismo nakita na magkasama sa loob ng kwarto. Narinig lang na binanggit, di ba? Naglaro agad kasi ng yung imahinasyon ng mga viewers ng outside the box, ika nga. No? Which is, maling-mali po, no? Huwag po nating, kumbaga parang inaakusahan na agad itong si J. Brad ng maling gawain na hindi niya naman po ginawa, di ba? Accusing an individual of a crimes, ika nga, na hindi niya naman po na-commit, di ba? Yung pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko, kuya. Kahit sino ba naman Sabi sa akin ni Kuya Eds, pabayaan mo na lang yan. Sagot kita kasi sinama kita dito. tama. Sabi ni Exactly. Kuya Eds sa akin, Kuya Eds, kaya sabi, grabing saludo kay Kuya Eds kasi nga yung pinaliwanag niya baga sa live niya. Talagang totoo yun. Pambira, may sakit na ako. Tapos gano'n nangyari sa akin. First, pambira. Sabi ko, Kuya Eds, salamat Kuya Eds. Kasi hindi lang bilang kasama, sinagot mo pa lahat ng problema kasi ikaw siya talaga yung, pag sinabi niya sagot ka niya talaga. May isang salita talaga si Kuya Eds sa mga kasama. Pag sinabi niyang ako bahala talaga sa'yo. Yun yung na-experience ko ngayong sinama ko ni Kuya Edo. Kaya yun rin, hindi ko rin talaga sinasayang tiwala ni Kuya Eds kahit nasaan kami. Kinukuha ko yung dala ni Kuya Edo kahit sa ako na magdala niyan. Para chill na lang yung paglakad-lakad niya kasama si Beyonce. Tama. Nakita na naman namin yung nangyari kanina, yung sa vlog, di ba? Nakita namin yung saya nila. Ferris wheel, takot talaga ako dun. So, yun ang mga Kalingap at Kabagis, no? By the end of the day,
It is J. Brad's words against the interpretation of the viewers. Sabi nga po nila, mga kalingap at kabagis, no, sino po ba ang nakakaalam ng totoong istorya? Yung taong nandoon mismo, involved doon sa istoryang yon or sa isyong yon? Or yung mga nanonood at nag-i-speculate lamang po sa isyong napanood nila? Diba? It is their words against yours, ika nga. So, sa tingin ko po, si J. Brad, yung mga negatibong iniisip po natin patungkol sa kanya, di ba? Sa mga viewers na binigyan ng label itong si J. Brad na manyakis, ay pag-isipan po muna natin. I-analyze po muna natin yung mga bagay-bagay na, kumbaga, i-puzzle up natin, no? Yung mga scenarios, yung mga tagpo or ganap, ika nga, then saka po tayo mag-conclude, di ba? Unang-una po sa lahat, di ba? Bakit po nating tatawaging manyakis itong si J. Brad? Meron po ba tayong napanood na mga bagay-bagay na malaswa niyang ginawa? Kasi yun lamang po ang pwede niyang gawin para malibelan siya ng manyakis. Which is wala naman po, no? Di ba? Mga kalingap at kabagis. So, saan sila humugot ng ganong label na ipapangalan nila kay J. Brad? So, ibig sabihin, sa bugso ng galit na naramdaman ng viewers na yon, tinawag siyang ganon, which is mali po, mga kalingap at kabagis. So, yun lang po ang masasabi ko dito, no, mga kalingap at kabagis. I-analyze po muna natin ang mga bagay-bagay bago po tayo bago po tayo mag-comment, no? At hanggat maaari po, kung wala naman po tayo talagang nakikitang foul na ginawa nung isang individual na pinapanood natin or sinusuportahan natin, wag na po natin wag na po natin, kumbaga, kung makapag-comment tayo, ikala mo ipag-aari na po natin yung mga pinapanood natin, di ba? Kaya by the end of the day, maaling apat kabagis, sa akin, sa aking interpretasyon po, ay malinis po ang konsensya ni J. Brad dito po sa issue na ito. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, siya lang po ay casualty of war, ika nga. Kumbaga, sabi nga po nila, ay tinamaan ng ligaw na bala. Di po ba, mahaling apat kabagis? So yun lamang po ang ating reaction video for today. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong personal na opinion dito, no? Regarding po dito sa interview po ni Starax kay J. Brad, no? Sa isyong magkasama sa kwarto. Sino kasama sa kwarto? Si Biancy po, mga kalingap kabagis. So yun, mga kalingap kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po na ating reaction video. Ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. No? At muli po nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. Ayan po. Siyempre po isama po natin ang ating tropa, ang ating kaibigan na si Starax TV. No? Mga kalingap at kabagis. Yan. Suportahan din po natin ang kanyang YouTube channel. Siyempre, wag nating kalimutan na suportahan din po si J. Brad TV, mga kalingap at kabagis. Ayan. Ito po ang kanyang official YouTube channel. Ayan. Na meron na pong 64,600 mahigit na subscribers. So, yun, mga kalingap at kabagis. Hanggang dito na lamang po. Muli, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng Team Cos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Babush!